Yan mga kabokals, oh. Talagang ano, kondisyon na kondisyon yung ating mga rooster. Kaya lang ito medyo chope mga kabokals, medyo chope. Kailangan ng Viagra na ito. Ito, okay to, okay to. Ayan. Ito yang. Good morning mga kabokals. Ayan po, so ngayon po ay alas 4 ng madaling araw. Gising tayo maaga kasi nag-edit po ako bago tayo pumunta sa farm. Yan, edit and then upload and then punta sa farm. Ngayon, bago tayo mag-edit, ito mga kabokals, hihigit po na ako ng mait na kape. Kape tayo mga kabokals. Ayan, may papakita lang ako sa inyo mga kabokals. Ito, may nagpadala sa ating kahapon mga kabokals. So, via Lalamove from Pasig. Yan, so gusto ko pong magpasalamat kay Sir Ronald Kua. Kay Sir Ronald Kua. Ayan, from Pasig, mga kabokals. Ano ba itong pinadala sa akin ni Sir? Ayan na. Roland Kua pala, sorry. Roland Kua. Tama pa yung nabanggit ko yun na. Ayan. Roland Kua from Pasig City. Mga kabokals. Can you see the look? Mga kabokals, oh. Can you see the look? Ano ba to? What is this? Can you see the look mga kabokals? Meron tayong, pinadalan tayo ni Sir ng automatic incubator. Automatic roll type mga kabokals. Oh. Ayan. Ito yung taas niya. Ito yung mga accessories niya. Yun. Ito natin. Ito yung roll type mga kabokals. Oh. Roll type, automatic incubator. Maraming salamat po kay Sir Roland Kua ng Pasig City. At yan, binigyan po tayo ng automatic incubator. Malaki po may tutulong nito. Lalo na ngayon, hindi na po tayo or naiiwan sila Emon doon sa kasi Brando. So, at least may kuryente tayo doon. So, pagkasalan ko ng egg dito sa automatic incubator, kasi dadalhin ko ito doon na tayo magpapakisa. So, maiiwan ko na. Maiiwan ko na sa kanila. Patitignan-tignan ko na lang. And, syempre, pagdating ng 18 days, kailangan stop yung yung pag-roll niya. So, ito mamaya ako na-assemble din, sir. Maraming salamat, sir. Kagabi ko pa ito, in-unbox ko na kagabi ito, kaya lang sobrang pagod na. Hindi ko na po na-videoan. Wala na, bagsak na si Kabokals eh. Pagod na pagod na. Nakakauwi kasi ako mga 9 na gabi from galing ng San Rafael. Siyempre, magluluto pa rito, kakain pa kami ni Mother. Wala na, hindi ko na na-video. Kaya ngayon po natin binibidyoan. Yan ako muna. Ibabox ko lang po muna ulit siya. Yan. Maraming salamat po. Ang dami pong blessing na dumarating. So, box ko muna. Kasi mag-i-edit pa ako. Mag-i-edit pa ako, sir. O, mamaya. Ayan natin namin yan. Then ito may isa pa. Ito hindi ko napakita last time. Pero nabanggit ko sa video. Ito po yung yung mosquito killer lamp nila Emon. Yan. Shout out naman kay Sir Ricardo Dicena. Yan, sir, ito po yung yung mosquito killer lamp na ipinadala mo para kay Emon. Kaya lang hindi ko po nadadala doon kasi ang solar po namin doon is yung mga light lang. Wala po siyang battery.
Ito po yata is 20 watts. Ano siya eh? 220 po kasi. Pero matapos ko lang po yung yung bahay ng kambing, is makabibili na ako ng kawad. Then may kakabit ko na. Meron na po tayong kontador na kuryente. Kawad na lang ang hindi ko naasikaso kasi nga nabibisi tayo sa ibang project. Hindi ko kaya pagsabay-sabayin. Ngayon, pag natapos na po yung goat house, ayan, ikakabit na yung kawad, may kuryente na po kami. Ayun sa mga kabokals. So, mosquito killer lamp. Yan, para binigay niyo to para kila Emon at Brando. Ito po yung yung violet ang kulay. Ayan. Yeah, maraming salamat po kay Sir Ricardo Dicena. Ayan po. So ito, mag-edit na tayo. Let's go back to work. Let's work. Yan. At least yung technique ko ngayon mga kabokals, tulog ako ng pinaka-late ko is 11. Gigising ako ng alas 4. Ang goal ko sana is 3:30 kaya lang hindi kinakaya kaya alas 4 talaga yung pinaka-realistic ko na gising. And then ligo. Hindi na kasi ako naliligo sa gabi kasi mapapasama ako dahil yung biyahe ko matagal. Mainit yung makina ng motor, tapos pagod yung katawan ko. Kaya punas-punas na lang muna sa gabi. Ang ligo ko talaga ngayon, kaliligo ko lang. Pero mukhang hindi pa rin ako naligo. Yan, so ganun po ang aking style ngayon. So yung katawan ko po, mas nakapagpapahinga sa gabi. Kasi nakukuha natin yung quality sleep hours, which is 10 to 4 nga po yung quality sleep hours. So nakukuha po natin yun 11 to 4. So pasok pa rin siya. Yan. So yan mga kabokals, edit muna ako, upload, and then dun tayo sa farm uli mamaya. Mga kabokal, so kayo naman, since alas 2 pa lang, mainit pa, hindi pa tayo makapagtatanim sa Jope. Magkukuha na tayo ng tatlo-tatlong hens para dun sa ating mga naka-standby na rooster. Decal brown po. So mag-start tayo sa decal brown muna. Saka na natin isunod yung mga kabir sa Rhode Island natin. Kasi decal brown yung medyo in demand ngayon. Marami pong nagtatanong sa akin ng mga decal brown. So yun, ito na muna ibibigay natin. So pipili tayo dito. Ano yung pasok ka na yung. Pipili tayo ng magandang gawing breeder. So since pula, may mga pula tayong yung mga natin Rhode Island na rooster natin, pipili tayo ng mga ganito. Ito yung pang-partner ko sa kanila, yung may mga white na ganito. Ayun yung sipit-sipito niya ay buka na. So pili pa natin itong isa. Ayan. Ito pa. Ito. Yeah. Ayan mga kabokals. Tatlo muna, tatlo. Kaya ako na magsasabi. Okay. Wait lang. Sarang muna yan. Ayan mga kabukas, so si Sir Jopel. So ito. Yan mga kabukas. Itatapon na natin sila sa dagat ng kaligayahan. Layan na. Ito. Ito mga kabukas, hayop na hayop na. Yan. Yan mga kabukas. Di pa sila ganun kahit pero yan. At least nakasama na sila na i-condition na natin yan, napurga, paliguan na. Kaya naman, agresibo yung ating Rhode Island rooster. So sure ball na yan mga kabukas, coating kembot na lang, mapapaitlog niya na yan. So yun, kukuha naman tayo ng para doon kay
Decal Brown Asil. Yan. So, ito. Sarado ko to. Ito. Sarado ko to. Ito. Yan. Ang problema, hindi ko alam kung agresibo rito si Decal Brown Asil. Parang hindi siya ganun ka-agresibo. Alanganin tayo mga kabokals. Hindi, kumikikig mga kabokals, kumikikig. Bardaguli niya yan. Pwede. Sige, ayos yan. Isa pa, kukuha pa tayo para dun sa ating ano rin. Magkapatid yan eh. Yung isa nasa dulo, saka ito, na rooster natin, magkapatid yan, pares na ano yan, Rhode Island. Ayan. Bukas. Buhay mo. Okay. Yun. Ayos. Pahabol pa kay kuya. Ayun na mga kaboka, so ito na. Ito na yung pag-upisahan ng ating breeding ng Decal Brown. So concentrate muna tayo sa pag-breed ng Decal Brown kasi ito po yung maraming naghahanap, maraming nag-message sa akin na gusto pong bumili ng sisiw, fertile eggs, yung iba RTL. So yun, ito na. Dito po muna tayo mag-uumpisa. 3 rooster, tagta-3 hens. Tingnan natin yung resulta. And yun nga, meron naman na tayong automatic incubator. So mas madali po yung ating pag-incubate ngayon. Pero yung ating manual ay nandoon pa rin, magagamit pa rin po natin yun. Yan. Ayan po. Yan mga kabokals oh. Talagang kondisyon na kondisyon yung ating mga rooster. Kaya lang ito medyo chope mga kabokals, medyo chope. Kailangan ng Viagra na ito. Ito, okay to. Ayan. Ito yan. Wala, hindi sumasampayan si Doktaw eh. Kaya mo lang muna yan dyan. Ito si i-hand breed na lang natin to. Si Tanaka, i-hand breed natin dito kay kay Dongtaw. Pero ito pakita ko muna. Kasi magdadagdag pa tayo ng 2 ganyan eh. Para dito kay Tanaka, saka doon sa mga kabir natin sa Rhode Island. So yun. Ito, pakita ko lang po muna yung ginawa kong doon sa mga bago sa channel ko. Ito yung ginawa nating breeding cage nila.
Fly pen po, nabibili po ito sa mga poultry supply. Ito po ay nasa 1,500 ang isa. And then nilagyan natin ng dalawang tray na pugaran. Meron po tayong nilagay na tuyong damo. Ayan. And then meron silang hapunan. Ayan po yung kanilang hapunan pagkagabi. Ayan, and then dito sila mangingitlog pagka gusto nila mangitlog sa taas. Ayan. So simple lang po yung ginawa natin, hindi na tayo nagpagawa. Ito na, yung mga existing fly pen na lang po ang ginamit natin. So try lang po muna natin kung magiging effective to. Pagka effective, puro ganyan na po ang gagamitin natin. Ayan. So ito si Sir Jopel nga, mamaya magtatanim tayo sa sa lote niya, ng kanyang dalang mulberry at Madre de Agua. 200 square meter sa sir, no? Yes, sir. Yeah, 200 square meter mga kabukals. Mamaya papakita ko, dyan lang siya sa may bandang likod ko. Yan sa kabila. Mamaya papasyalan natin, pero ito. Abang nyo po, abang lang po doon sa mga naghihintay ng decal brown. Ito na, umpisa na. Start na tayo ng breeding. Ayun, no? Nagtatrabaho na natin mga rooster mga kabukals, oh. Ang gaganda nung ang gaganda nung itsura ng mga rooster natin ngayon. Nakita nyo, ito, ang ganda nito. Tumitingkad yung kanyang balahibo. Ibig sabihin, kondisyon na kondisyon yung mga ganyang itsura. Kondisyon na kondisyon niya mga kabokals. Ito, bata pa kasi ito kaya hindi siya gano'ng ka-agresibo, pero yan, sasampan na rin niya kasi kumikikig-kikig naman siya. And then ito, yan, agresibo rin ito. At nasa kondisyon din, ang ganda rin ng kanyang balahibo. Ayos. Hindi niya pinapagawa. Walang handbit pa. Laking manok. Burn. Ay, sorry. Wala akong pugaran, laki. Ay. Magkano? Ano ka pag-away? Mga anak mo yan. Ali. Apa? Mahina ka na, brother. Pinaya mo ako ng brother, Ayan mga kabukas, Landi na rin kasi ito si Tanaka natin ay na. Ready to breed, kaya lang. Ay, masumot pa niya, Wala pa kasi tayong wala pa tayong fly pen para sa kanila, kaya diyan muna sila. Standby. Namumutok. Ay, hindi pa nahawakan to, sir, no? Ganda na balahibo niyan. Hindi nababasa. Okay, no? Parang yung mga din, yung mga asin na Oo. Pero mas mas pricey. Oo, mas mahal yan eh. Tanaka. Tanaka talaga, mas mahal. Parang ganito din yung sir ng yung Mukha ng asin ko na asin. grade. Oo. Tapos may balahibo dito, may balbas. Oo. Kahit yung lalaki yun pagka pag halimbawang yung pinapares na lalaki sa kanya, hindi asil. Yun lang binubugbog niya. Oo. Yan, makabukas. Ang laki, Taba mo na. Taba na ka. Taba ng ating tanaka, mga kabukas. Yan niya, bawal yan i-breed dyan sa malaki paa. Pwede naman kaya lang. Ayaw niya mag-breed. Ayaw sumampa. Inaaway pag Away. Gusto mo pala away, hindi pala breed. Ayan mga kabokal, so hanggang dito na lang po. Sana po nag-enjoy kayo. So abang lang po kayo, malapit na po tayo makapag-produce uli ng mga sisiw. Ngayon po ay decal brown po ang ating concentration ng pagbibreed. And ito nga yung ating Madre de Agua, malapit-lapit na rin yan. Pasensya na po sa mga nagme-message na umu-order ng cuttings. Wala po, 0 talaga ang ating cuttings kasi nga po, ayan po. Naglipat po tayo at tayo po mismo ay mag-uumpisa pa lang po sa pagtatanim ng Madre de Agua or pagpapatubo ng Madre de Agua. Ayan. Bago tayo magtapos, shoutout nga po pala kay Sir Dan Bartizo at nagbigay po siya sa akin ng info kung saan po tayo makakuha ng battery gauge. Ayan, maraming salamat sir. Shoutout sa inyo, Sir Dan Bartizo. And syempre sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta.
And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!